Ipinagbabawal na sa mga resettlement area sa Marikina City ang pag-aalaga ng aso at iba pang hayop dahil sa mga issue sa kalusugan at problema sa kalinisan. Pero tutol ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa ordinansang ito. May news to go si Marisol Abdurrahman. Likas na marahil sa karamihan sa mga Pinoy ang mag-alaga ng mga hayop. Gaya na lamang ng aso na tinaguri ang man's best friend. Kaya naman si Bantay, alagang-alaga. Dinadamitan, pinapaparlor, binibila ng mga gamit at katabi sa pagtulog. Pero kung nakatira ka sa resettlement area sa Marikina City, bawal kang mag-alaga ng hayop. Base sa isang ordinansa ng syudad. Sa batas ng Marikina City, di ka pwedeng mag-alaga ng hayop kung nakatira ka sa resettlement area kung saan dikit-dikit ang mga bahay. Di raw antay-puro ang ordinansang ito tulad ng sinasabi ng marami. Protection daw ito sa mga residente at sa mga hayop na rin. Para proteksyon na ng kalusugan ng mga tao kasi napakaliit ng sukat, di ba? So kung ititira mo doon ang pamilya mo, anak mo, lahat sasampay o aso, ano mangyayari? Yung sakit na mga nasa hayop na nalilipat sa tao, ang tsansa magkaway mabilis. Patuloy daw na nag-iikot ang mga taga-City Hall ng Marikina para ipatupad ang ordinansa. Lalo na ngayong dumadami raw ang kaso ng mga nakakagat ng aso. Noong nakaraang 3 linggo, 93 na raw ang nakagat ng aso na naitala sa Marikina City. May mga kaso na rin daw ng intestinal problem at skin disease. At problema rin ang kalinisan sa lugar. 2007 pa ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang pag-aalaga ng mga hayop sa mga resettlement area, gaya na lamang dito sa Barangay Malanday. Sa kabila niyan, meron pa rin mga residente ang patuloy pa rin nag-aalaga ng mga hayop. Hindi rin nagustuhan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang batas na ipinapatupad sa Marikina City. Kailangan lang daw responsable ang mag-aalaga ng mga hayop. Hindi lang siya anti-pet, anti-poor siya. Dahil sinasabi ng City ng Marikina na pag ikaw nasa resettlement area, wala ka ng kakayanan na maging responsableng pet owner. Yung kagat ng aso, intestinal problems, infection ay hindi unique sa mga maliliit na space. Hindi naman para anti-poor ito. Ito naman para proteksyonan ang kalusugan ng tao. Marisol Abdurrahman, GMA News.